Hello guys, mga kakinosis, mga katanglaw. Welcome po kayo dito sa Holy Family Catholic Parish dito sa St. Joseph Church. Yan, baka po kayo nagtataka, dalawa po ang aming simbahan dito. Ang Holy Family, yun po yung aming pinaka-main church. At ito po ang St. Joseph Church, ang old church naman po namin. Dahil nga po, dumami at lumaki ang community noong unang panahon. Kaya naging dalawa. Pero ngayon, paunti na uli. Kaya pagdasal natin na dumami. Pero ngayong araw na ito, samahan niyo po ako sa aking pinakaunang misa na kasal dito sa Albany. Sa totoo nga po, yan, nagdarasal tayo na sana dumami pa ang mga pipiliin na gawing sakramento ang kanilang kasal. Dahil nga po ito ay Australia, syempre hindi po lahat ay pumipili na gawing sakramento ang kasal. Kahit nga mga Filipino, nananatili silang mga civil marriage, okay na yun sa kanila. Parang hindi na nila nakikita ang pangangailangan ng kanilang kasal. Kaya nga po itong kakasal ko, sila po ay 32 years nang magkasama, sina Jorlito and Rosana. Ang kwento po, napunta ako sa kanilang bahay at nag-blessing ako ng bahay ng kanilang dalawang anak. Siyempre, mga anak po nila, malalaki na, may mga asawa na. At nagkwento-kwento po kami. Sabi ko, bakit po hindi pa kayo pala ikinakasal? Civil na lang daw sila. Sabi ni Kuya Jorlito, naku, wala namang pagkakaiba yung father, pareho din lang naman yun. Pero sabi ko po sa kanila, iba po ang sakramento. Hanggang sa na-convince ko po sila. Well, actually, sabi naman niya, matagal na din nilang pinaplano. Hindi lang nila alam paano sila magpapakasal. At yan na nga po, naghahanda na po ako. Pero ang maganda po sa mag-asawang ito ay naging bukas sila sa imbitasyon ko. Sabi ko nga po ay yan po ang magiging daan upang maging modelo kayo sa inyong mga anak at sa ating community na nawa ay pahalagahan nila. Sabi ko nga po dyan sa homily, madaling sabihin, hindi na namin kailangan ng kasal. 32 years na kami nagsasama, okay na naman. Wala namang problema. So, okay na din yun. Pero hindi po ang manindigan para sa sakramento ng kasal. Sabi ko po dyan ay ang kasal, kayo ay nagiging halimbawa ng pag-ibig ni Kristo. At kung ano man yung mga ika nga po ay naging mali, ngayon ay itinutuwid sa pamamagitan ng pagbabasbas ng Diyos. Sabi nga po, ang nagbasbas lamang sa inyo nung una ay mayor. Ngayon ay ang Diyos mismo ang nagbabasbas. At kung kayo ay pinagpala na noong 32 years, ay mas lalo pa kayong pagpapalain. Kita nyo po, ang saya ng aming kasal dyan. Sapagkat syempre, sabi nga po, ay hindi nila ina-expect na sa haba ng kanilang ipinagsama ay makakasal din sila. Ayan na, nag-kiss the bride na talaga namang hiyang-hiya pa ang ating, alam nyo ba, groom pa ang nahihiya. Ayan, Tito Jorlito, talaga namang sabi ng mga anak, ng mga apo, ng mga kaibigan ay kiss the bride. Kita nyo na namang talagang tuwang-tuwang hindi ko alam kung ito ba'y natutuwa, kinikilig o ano ba. Pero ang mahalaga ay sa pagkakataong yan ay nangingibabaw yung kanilang galak at pasasalamat sa Diyos. Kita nyo naman buong pamilya na andyan, itong mga kaibigan, talaga naman mga kumare. At yan po, ito nga po ang nagpasimula ng kasal-kasal dito. Yan, kinasal din po yung dalawang yan. At yan, siyempre po, mga mosang, sabi ko, ay ba, hindi kayo makakasama sa aking video kapag hindi kayo pa-vlog sa akin. Yan. At ito nga po dito sa Pilipinas ay may mga gumagawa po ng mga taga-ayos ng simbahan, may mga photographer. Dito po sa ibang bansa ay talaga pong laging DIY, do it on your own. At ang nakakatuwa din po naman talaga dito yung mga Filipino community, talaga pong sila nagtutulong-tulungan pagka may mga okasyon ng isang Filipino ang kapwa Pilipino. May mga naririnig tayong mga kwento ng mga Filipino na nagilahan pababa pag nasa ibang bansa, pero hindi naman po lahat. Kaya ang maganda dito na nakita ko sa Filipino community dito ay halos lahat ay nagtutulungan. Kaya yan po ang nakakatuwa sa mga Filipino na ang dalangin nga po ay mabuo muli officially ang Filipino community dito sa Albany. At yan na nga po, picture taking ng mga kaibigan, ng mga ninong at ninang. Talaga namang namangha pati ang mga puti dito ay sabi, talaga namang pwede naman palang ikasal pa. At yan na nga, ang naging magandang epekto nito. Nagkaroon ng halimbawa sa community ng mga Katoliko. Alam nyo ba, hindi naman lahat mga Katoliko ang mga nag-attend dito sa kasal, pero naging inspirasyon. Yun po yung maganda.
witnessing. Ayan, sabi ko po sa mag-asawang ito, you are witnesses now. At talaga namang maraming salamat at kayo ay nagpa-unlock sa aking imbitasyon na magkasal. Kita nyo naman, napakalaki ng cake. Alam nyo ga, ang hall na ito ay mga kapwa Pilipino din nagtulong-tulong. At syempre ang kanilang mga anak. Kaya patuloy po natin ipagdasal na palaging dumami pa ang mga Pilipinong magiging halimbawa saan mang bansa sila naroroon. God bless!